May kilala ka bang matapang na tao? Yung matapang na klase ng babae? O ikaw ba matapang ka? Paano kung sa tapang mo yan, nagawa ka pa ring lokohin at pagtaksilan? Anong gagawin mo? Gaganti ka ba? O ipaglalaban mo pa rin siya kahit harap-harapan ka ng ginagawang tanga? Nako, for sure, marami ang makaka-relate o mag-a-aspire sa ating letter sender today. Kasi 'di ba, merong iba sa atin na kapag pinagsamantalahan, niloko, ginamit, ganon, parang tatahimik na lang, iiyak na lang sa gedli, ganon. Pero iba ang tapang ng ating letter sender. Kaya naman, brace yourselves, sit back and relax dahil eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa ating buhay ang gusto nating manatili magpakailanman. Isa na dito ang samahan nating mag-asawa. Sa araw na umuo tayo at humarap sa simbahan at nanumpang magsasama habang buhay, iniisip natin na ito na ang ending. Ito na ang sinasabi ng mga fairy tale na happily ever after. Pero paano kung may umagaw sa happily ever after mo? Ano ang gagawin mo? Ipaglalaban mo ba? O hahayaan mo na lang na mawala? Dear Mama Mia, hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ang araw na literal na binasag ako ng katotohanan. At oo, Mama Mia, binasag niya ako habang doon mismo sa sahig ng bahay namin ako nakahinto. Hawak ang puso kong kumakabog, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa sobrang puot. Ako po si Donna, 32 years old. Isang babaeng lumaban para sa pamilya, sa pangarap, at sa isang lalaking akala ko ay tapat. Pero kapag pala masyado mong minahal ang isang lalaki, nagiging bulag ka sa mga sinyales na matagal nang sumisigaw sa harap mo. At ngayon, heto ako. Nakatayo sa harap ng pintuan ng kwarto naming mag-asawa. At sa loob nito ay may impyerno palang naghihintay sa akin. Bago ko pa nakita ang lahat, may mga pahiwatig na. Di ko lang talaga pinansin. O siguro, ayoko lang talagang pansinin. Madalas sabihin ng asawa kong si Paolo na, "Love, overtime lang. May tinatapos lang akong documents." Pero bakit parang araw-araw? Parang hindi na natatapos ang documents na yon. Bakit parang mas madalas pa siyang nasa opisina kesa sa bahay namin? Hindi naman ako tanga, pero matagal akong nagbulag-bulagan. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng maruruming labahin, ay biglang may sumabit sa bulsa ng pantalon niya. Isang papel. Manipis lang yun, pero amoy pabango ng babae na alam kong hindi naman sa akin. Binuksan ko ito. Can't wait to feel you again. Same hotel? Same time? M. Parang may sumampal sa akin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa papel. Putang ina, sino si M? At bakit can't wait to feel you again? Napapikit ako ng mariin. May sagot na agad ang utak ko noon, Mama Mia. Pero ang puso ko ay tila ayaw pumayag.
Kinabukasan, nagkunwari akong walang alam. Hindi mo lang alam, Mama Mia, kung gaano kahirap sa akin ang gawin yon. Gaano kahirap sa akin na magkunwaring wala akong nakita. Pero habang nasa lamesa siya, nagkakape at nakangiti na para bang walang ginagawang kasalanan, ay gustong gusto ko na siyang buhusan ng kumukulong tubig o di kaya'y batuhin ng tasa. Love, mukhang pagod ka. Tara, date tayo mamaya, sabi niya. Date? Yun yung araw na nakaschedule silang magkikita nung M. Napakakapal ng muka. May lakad ako, sagot ko ng malamig. At doon ko unang naramdaman, Mama Mia, na tila mawawasak na yata ang isang magandang pagsasama na inakala kong panghabang buhay. Napatingin siya sa akin. Parang nakita kong may tuwa at takot sa kanyang mata. Ganun ba? Sige, ingat ka. At sa loob ko, Mama Mia, napangiti ako. Oo nga, mag-iingat nga ako. At syempre dapat din ikaw kasi susundan kita. Mama Mia, pag alis niya ay sumakay agad ako sa Grab. Sinundan ko ang motor niya mula sa malayo. Hindi siya tumungo sa opisina. Actually, ang Grab na yon ay kaibigan ko. Sabi ko sa kanya, babayaran ko siya. Pero aarkilahin ko siya ng ilang minuto o oras dahil may susundan kaming tao. At yun nga, nakita ko si Paulo na hindi naman tumungo sa kahit anong dapat niyang puntahan. Dumiretso siya sa isang bahay, Mama Mia. Oh, akala ko ba hotel? Bakit bahay to? Isang bahay na hindi ko kilala. Inisip ko noon, baka bahay muna kasi umaga pa eh. Mamayang hapon pa yung kanilang usapan sa hotel. Pagkahinto ng motor niya ay binayaran ko na kaagad yung kaibigan ko. Sigurado ka ba ayaw mo magpasama? Sasamahan kita. Huwag na, ako na mag-isa, kaya ko na to. Sige na, umalis ka na. Pagkatapos nun ay bumaba na ako sa kotse. Nagtago ako sa jeep na nakapark sa tapat ng bahay na yon. Sumilip ako. Bumukas ang pinto. At lumabas ang isang babae. Hindi naman siya kagandahan. Mas pangu pa nga sa akin yung ilong niya. Alam kong medyo mas bata siya kaysa sa akin. At aaminin ko, Mama Mia, na mas sexy siya. Nakasuot siya ng maikling shorts. Mukhang hindi pa marunong maghugas ng pinggan tong taong to. Kasi ang arte, ang haba ng kuko. Sumalubong siya kay Paulo. At napamura talaga ako nung hinatak siya nito papunta sa loob. Nanginginig ang mga tuhod ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano ba ako maglalakad papunta sa kanila. Pero tinapangan ko ang loob ko. Naglalakad ako at dun ko narinig nung papalapit na ako ng papalapit sa loob ng bahay na yon. Mga ungol, halakhak. Hindi pa ako nakagalaw. Mga ilang sandali pa ay naririnig ko na ang tunog ng pagbabanggaan ng dalawang katawan. At ang mga salitang hindi ko in-expect na marinig mula mismo sa asawa ko. Miss na kita, babe. Ako rin, babe. Halika nga dito. Parang may kumalikot sa sikmura ko. Parang nilunod ako ng napakaitim na dagat. Pero hindi pa natapos doon ang lahat. May pintuan sa may gilid. At hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero bigla akong naglakad papunta sa pintuang yon.
Kumakabog ang dibdib ko. Namumutla na ang mga palad ko at nanginginig na ang mga ito. Pero nagpakatatag ako, Mama Mia. Binuksan ko ang pinto na alam kong hindi nakalock noon. Kasi may awang yun eh. Nakabukas ng konti. Mama Mia, habang nilalakyan ko ang pagkabukas ng pinto ay mas umaalingaw-ngaw sa loob ang mga malaimpyernong ungol nilang dalawa. At doon na ako nasugatan ng husto sa isang katotohanan. Nung nabuksan ko ng buo ang pinto, boom! Bumulaga sa akin ang asawa kong si Paulo. Ang lalaking nangako sa akin sa harap ng simbahan na ako ay kanyang sasamahan hanggang sa aming kamatayan. Na ako ay kanyang pakaiingatan at mamahalin. Pero eto siya ngayon, nakapatong sa isang babae. Hubot-hubad, pawis na pawis. At si babae, alam nyo ba? Nakabukaka. Nakahawak pa sa ulo niya. Umuungol habang nakanganga. Parang tumigil ang mundo ko. Pero ang boses ko, Mama Mia, ay tila nang gagaling sa kaloob-looban ko. Putang ina ninyong dalawa! Sigaw ko. Pareho silang napatalon. Napasigaw yung babae. Tinakpan ang sarili gamit ng isang tuwalyang nandoon. At si Paulo? Bumaba siya, halos lumipad pababa sa sofa na yon. Hindi mawari kung ano ang gagawin. Donna? Donna, hindi ito yung iniisip mo. Ginagawa niya akong tanga, Mama Mia. Ano pa bang iisipin ko, ha? Na naglalaro lang kayong dalawa ng patintero? Napanting ang tenga ko. Nanginginig ang buong katawan ko, pati na rin ang boses ko. Pero hindi ako umatras. Lumapit ako sa babae. Hinila ko yung buhok niya. Napahiyaw siya. Aray, ang sakit! Baliw ka ba? Bitawan mo nga ako! Ah, ganun ah? Ako pang baliw? Hinila ko siya pababa sa kinauupuan niyang sofa. Tulad ng paghila niya sa dignidad ko, Mama Mia. Nagsimula kaming mag-agawan. Nagsimula kami ng pagsambulat ng mga gamit na nandoon. Nahulog ang lampshade. May nabasag pang ang frame ata yun. At si Paulo? Si Paulo ay walang silbi na nanonood lang at nasyasyak sa mga nangyayari. Donna, tama na! Tumahimik kang baboy ka! Sabi ko kay Paulo. Sinampal ko yung babae. Sobrang lakas ang pagkakasampal ko sa kanya, Mama Mia. Na tila lahat yata ng lakas ko sa katawan ay nilagay ko dun sa palad kong dumapo sa kanyang pisngi. Halos umikot ang ulo niya. At bago pa niya ako masampal o makaganti sa akin ay sinunggaban ko na siya. At doon nagpasabunutan kami. Literal na hawak-hawak ko ang buhok niya at hawak niya rin ang buhok ko. Nagkakakiskisan ang mga braso namin. Halos magkapunitan na kami ng mga balat. Kaya pala ayaw sa'yo ni Paulo dahil masyado kang palingkera. Akin na ngayon si Paulo, sigaw niya. Minura ko siya. Kahit anong gawin mo, kabit ka. Akin yung lalaking yan legally. Nanggigil talaga ako. Hinila ko ang ulo niya pababa hanggang sa natumba siya sa sahig. Tsaka ako yumuko at bumulong. Habang buhay mong tatandaan tong kabit ka, hindi ka pinili. Hindi ka pinakasalan. Ginagamit lang niya yung katawan mo. Yang sarap na naibibigay mo. At dun siya umiyak. Dun bumagsak ang lahat.
Si Paolo ay umiiyak na noon na para bang biktima pa siya. Pati yung babae ay umiiyak na rin, Mama Mia. Hindi ko alam kung dahil ba sa pambubugbog ko sa kanya o dahil ba sa sinabi ko. Ako, hindi ako makaiyak. Tawa ako ng tawa pero hindi ito tawa na may pagkatuwa kundi tawa ng isang taong sobrang nasaktan. Tiningnan ko si Paolo habang umiiyak. Isang tanong ang pumasok sa isip ko, Mama Mia. Tapos na ba kami? Nakatayo ako sa gitna ng silid na yon habang pareho silang nakaluhod sa sahig. Yung babae, hawak-hawak ang pisngi niyang namumula na sa sampal ko. Si Paolo naman ay hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Maririnig pa rin ang malalalim nilang paghinga. Alam kong hindi iyon dahil sa pagod nila sa hindi nila natapos na pagtatalik dahil dumating ako, kundi dahil yun sa takot. Tahimik, nakakabingi ang katahimikan. At ako ang unang bumasag ng katahimikan na yon. Paolo, mahina akong sabi na tila ba naubos ang lakas ko sa pambubugbog ko dun sa babae niya. Ilang buwan na, hindi siya umimik. Umangat ang tingin ko sa kisame tapos bumalik sa kanya. At dun tumulo ang unang luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa sakit, Mama Mia, kundi dahil parang mas lalo akong nagalit. At nakaramdam ako ng awa sa aking sarili. Ilang buwan na, Paolo? Tanong ko sa mas malakas, mas mabagsik at mas matigas na boses. Suminghot siya. Donna, please. Please naman. At doon ko siya sinigawan ng halos mawasak na ang lalamunan ko sa sobrang lakas. Sagutin mo ang tanong ko! Nagulat pati yung babae niya. Para siyang kuting na sinabuyan ng tubig. Nanlaki ang mga mata. At doon, sa wakas, lumabas rin ang katotohanan. 7 months. Mahina at alanganin niyang sagot. Pero sapat para mapaikot ng mundo ko na unti-unting papunta sa bangin. 7 buwan. 7 buwan akong ginagawang tanga. 7 buwan na inuuwi niya sa akin ang halik mula sa ibang babae. 7 buwan na ipinagdadasal kong hindi siya mapurga sa overtime. Palibhasa, kaya pala hindi siya napupurga sa pag-overtime niya, may ibang task pa pala siyang tinatapos. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang bilis-bilis ng tibok nito. Hindi ko alam kung galit lang ba yun, puot, o pahawak na simpatsya para sa sarili kong kaluluwa. 7 buwan. 7 buwan. Ulit ko. Hindi ako umiyak pero parang sa loob ko may pugad ng mga ibong biglang sabay-sabay na lumipad. Binulag ako ng pakpak. Binulabog ako ng ingay. Tumingin ako sa babae. Alam mo bang may asawa siya? Mama Mia, dun ko lang naisip baka naman biktima din yung babaeng to. Kaya tinanong ko siya. Pero nagulat ako sa sagot niya. Tumango siya, Mama Mia. Kulang na lang ay ikumpisal niya ang lahat. So bakit ka pumatol? Anong tingin mo, mahal ka? Ano ka ngayon, mahal ka ba talaga? Palusot? Libangan? O pansamantalang aliw na libre niyang nakukuha? Hindi ako ganyan. Nagmamahalan kami, sigaw niya habang umiiyak.
Natawa ako sa sagot niyang yun. Pero hindi ako naawa sa kanya. Nagmamahalan? Bakit ka tinatago? Bakit hindi ko alam? Bakit ang alam ng mga kaibigan at pamilya ni Paulo, ako ang babaeng mahal niya? Sa susunod, sabi ko sa babae, kung mang-aagaw ka, siguraduhin mong hindi ka magpapahuling nakabukaka. Napangiwi siya. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa hiya o sa galit. Umuwi ka, sabi ko kay Paulo. Hindi ka dito nakatira, kaya hindi ka dito matutulog. Hindi mo ako didiktahan. Ako ang magdidikta sa'yo. Natigilan siya sa sinabi ko. Iisipin ko pa kung meron pa bang tayo, Paulo. Donna, wag. Inangat ko ang palad ko, tanda na ayokong marinig ang kanyang susunod pang sasabihin. At tumigil siya. Kung may kahit konting dignidad ka pang natitira, aalis ka bago ako muling mawalan ng kontrol. Para siyang batang pinaggalitan ng ina. Tumayo, nagbihis ng mabilis, hindi makatingin. Pagbukas niya ng pinto ay sinabi ko ang huling salita na rinig ng kabit. Paulo, huwag kang mag-alala. Hindi ako ang huling babaeng lalaban sa'yo. Ako lang ang unang babaeng hindi mo matitinag. Pagkatapos nun ay umalis siya. Nakasabit ang dignidad sa pulang-pulang mukha. Bitbit ang kahihiyan. Ako naman, Mama Mia, ay tumalikod na rin at umalis na rin sa bahay na yon. Halos hindi ko mapigilan ang sarili ko noon. Gusto ko na lang bumulaga sa kalye. Gusto ko na lang umiyak, humagulgol. Gusto ko na lang iputok lahat ng galit sa dibdib ko. Mama Mia, hindi naman po ako palingkera talaga. Never pa po akong nagkaroon ng away na may komprontasyon. Dahil tahimik lang po talaga ako. Palangiti lang ako, palakaibigan. Never akong naging matapang. Pero sa araw na yun, parang nagsimula akong magbago. Parang lumabas ang isang bersyon ng pagkatao kong hindi ko alam na meron pala ako. Kinabukasan, hindi pa ako ayos. Nakahudi ako. Namamaga ang mga mata ko. May pasa ang braso ko dahil sa sabunutan namin nung babaeng yon. Pero kailangan kong bumiyahe. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. Ayokong magmukhang talunan. Ayokong magmukhang iniwan. Pagdating ko sa opisina ay naggulat ang lahat. Usually kasi pusturang-pustura ako kapag pumapasok sa trabaho. Kaya nagulat sila sa naging itsura ko. Nung break time na ay hindi nila naiwasang lumapit sa akin. Donna, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Uy, bakit may pasa ka dito sa braso? Girl, okay ka lang ba? Ngumiti ako. Yung ngiting hindi ko na kailangan ng pagsisinungaling. Hindi ko na kailangang pagtakpan ang baboy kong asawa. Nahuli ko ang asawa ko. May kabit eh. Napatunganga at napanganga silang lahat. At dun nagsimula ang eskandalo, Mama Mia. Umabot sa receptionist namin na laging nakabukas ang bibig habang nagtatype. Yung intern namin, nabitawan pa yung stapler nung sinabi ko yon. Yung matandang accountant, napakapit pa sa dibdib. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi talaga nila inaasahan na mangyayari yon. Halos lahat yata ng taong nakakakilala sa aming dalawa ni Paulo,
Iniisip na mahal ako ng asawa ko. Swerte daw ako dahil sweet ang asawa ko. Nagpapadala ng kung ano-ano sa opisina, bulaklak, pagkain. Hindi nakakalimot ng anniversary. Lagi akong sinusundo. Kaya hindi nila naisip na magagawa iyon sa akin ni Paulo. Mama Mia, hindi ko rin iniisip na dahil sa sinabi ko, magkakaroon pala ng isang malaking eskandalo. Maya-maya lang may nagsabi sa akin, "Oy Donna, viral ka sa GC." Napalingon ako. Ha? Anong viral ako sa GC? Pinakita nila yung cellphone. At doon ko nakita ang isang video. Mama Mia, video iyon na pinagpasapasahan lang ng mga GC. Ang hindi ko alam, video namin yung tatlo. Nung nagsabunutan kami nung kabit ng asawa ko, nung nagsisigawan kami, nung hinila ko yung buhok ng kabit at nung tinawag kong baboy ang asawa ko, lahat yun nakuha sa isang video. May nag-video pala mula sa bintana ng bahay sa tapat. Nakabukas pala ang bintana nung mga panahon na yun na hindi man lang namin namamalayan. Kitang-kita doon na nakahubad si Paulo. Pati na rin yung kabit niya. Ayan, dahil nakahubad, hindi pwedeng ma-post sa social media. Kaya ang ginawa, pasa-pasa na lang sa mga GC. Mama Mia, ewan ko kung paano nakarating sa GC namin yung video na yon. Sa GC namin sa opisina. Halo-halo ang kanilang reaksyon. May kumampi sa akin. May nanghusga. Meron din namang natawa. Pero ako wala akong pakialam. Donna, okay ka lang ba? Tanong ng best friend ko sa opisina na si Nina. Tumingin ako sa kanya. Napangiti ako ng may lakas. Higit pa ako sa okay, sabi ko. Dahil sa araw na to, magsisimula na akong baguhin ang sarili ko, Nina. Hindi na ako ang babaeng kayang-kayang lokohin kahit kailan. Habang sinasabi ko yun, Mama Mia, dun ko rin naisip na hindi pa tapos tong kwentong to. Total, nalaman na rin naman ng lahat, 'di ba? May ebidensya na rin naman. Kaya hindi magtatapos sa ganun. Mama Mia, alam kong ang kabit ay matapang. Dahil meron palang nakakilala sa kanya na pinsan ng kasamahan ko sa trabaho. Kaibigan pala ito ng pinsan ng kasamahan ko. Doon niya sinabi sa akin nung magbe-break na kami kinahapunan. Sabay tayong mag-break, Donna, sabi niya sa akin. Tsaka na inamin na kilala pala niya yung babae. Si Maika. Kaibigan pala ito ng pinsan niya. Nakikita niya ito sa mga okasyon na sa bahay ng pinsan niya. At nung tinext daw niya ang pinsan niya, ang sabi daw nito, alam daw ni Maika na siya ang pipiliin ni Paulo. Alam daw at kumpiyansa si Maika na siya ang mahal ni Paulo. Iba talaga ang panahon ngayon. Kung sino pang kabit, siya pa matapang. Kaya iniisip ko, hindi ako magpapatalo. Hindi pwedeng basta-basta nila ako pagtatawanan, Mama Mia. Kaya naman, alam kong hindi patapos ang lahat. Akala ko dati na ilabas ko na lahat ng galit ko sa pagsasabunot ko sa kanya. Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyang inabot ko dahil sa dalawang demonyo na yon. Pero sa buhay ng taong sinaktan, hindi pala natatapos ang gulo, lalo na kapag ang kalaban mo ay walang hiya. Gabing-gabi na akong umuwi mula sa opisina. Pagod ako. Pagod sa trabaho, pagod sa tanong ng mga tao.
Pagod sa pagbibigay ng ngiti para lang hindi ako magmukhang wasak at kawawa sa harap nila. Pagbaba ko, Mama Mia, mula sa sinakyan kong Grab ay napakunot ang noo ko. May motor na nakapark sa harap ng gate namin. Hindi ito kay Paolo. Hindi ko kilala ang motor na ito. At bago ko pa mabuksan ang gate ay may tumawag na sa akin. Hoy, babae! Nilingon ko at muntik ko nang mabunot ang sarili kong buhok. Si Kabit, si M, si Maika. Nakatayo siya doon, Mama Mia, sa likuran ko. Naka-miniskirt, naka-crop top at tila walang takot kahit alam niyang kaya ko siyang sabunutan ulit. Pero hindi yun ang nakakainit ng dugo. May hawak siyang phone. Naka-video ako habang nag-uusap kaming dalawa. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba kontento sa sampal at sa bunot ko sa'yo? Malamig kong tanong. Ngumisi siya. Yung ngising matapang na akala mo ay siya pa yung legal. Gusto kong linawin sa'yo, ate. Hindi mo na pag-aari si Paolo. Alam mo, hindi ka na niya mahal. Dahil kung mahal ka niya, hindi niya ako papatulan. Napahalakhak ako. Literal. Halakhak na punong-puno ng pang-uuyam sa kanya. Ate? Ate agad? Naamoy mo ba ang sampal ko nung isang araw? O natutuyo na dyan sa makapal mong mukha? Umirap siya. Hindi ikaw ang magsasabi sa amin kung kailan kami titigil ni Paolo. Mahal ko si Paolo. Sabi niya. Ha? Mahal? Napailing ako sa kanyang sinabi. Teka lang, iha, ha? Baka naman nag-hallucinate ka pa. Gusto mo yata ng reality check eh. Lumapit ako sa kanya. Mabagal iyon. Maingat pero matatag. Tingnan mo nga yung sarili mo. Maika, right? Sabi ko habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. 7 buwan ka lang sa buhay niya. 7 buwan tapos ang yabang-yabang mo na. Naisip mo bang baka ginagamit ka lang niya? Biglang sumigaw si Maika. Hindi mo ako kayang maliitin, sabi niya. Humakbang siya papalapit at tinulak ako sa balikat. Doon ako natawa ulit. At talaga bang gusto mo na namang ulit magpasabunot? Bumuka ang palad ko at tinutok ko yun sa mukha niya. Sabihin mo lang, hindi kita uurungan. Pero hindi ko inaasahan ang ginawa niya, Mama Mia. Bigla niyang hinatak ang buhok ko, walang sabi-sabi. At doon bumalik ang sabunutan, part 2 naming dalawa. Eto na naman, para kaming mga pusang galit na nag-aaway. Nagkandagulong-gulong kami sa kanto na para bang nasa isang eksena kami ng teleserye. Hinila ko ang buhok niya. Hinila niya rin ang buhok ko. Hanggang sa may napadaan na kapitbahay at sumisigaw. Tapos lumabas na yung iba. Oh! Di ba sila yung nasa video? Yung nasa pa-email? Sabi pa nung isa. Mukhang may round to ah. Lumabas ang mga kapitbahay. May nagvi-video, may nagmumura, may sumisigaw. Go, Ate Donna! Kalbuhin mo yung kabit na yan! Mama Mia. Habang nagsasabunutan kami ay tila ang dami-dami pang enerhiya ni Maika. Sumisigaw pa siya. Wala akong pakialam kahit pagtulungan niyo akong lahat. Akin si Paolo. Hindi mo na siya mababawi. Doon ako napangisi at tinigilan ang pagsabunot sa kanya. Bakit ko naman babawiin ang basura? At boom, napasinghap ang mga tao. May pumalakpak pa nga eh.
Sa sobrang galit niya, tinangkapan niyang sampalin ako. Pero hindi niya inaasahan ang ginawa ko. Naunang dumapo ang palad ko sa pisngi niya. At tulad nung nakaraang araw, ang lakas-lakas ng pagkakasampal ko sa kanya. Di hamak na mas malaki akong babae kumpara sa kanya. Kaya di hamak na mas malakas ako. At doon ay napabagsak pa siya sa semento. Hawak-hawak niya ang pisngi niya. Naiiyak at nanginginig. Alam mo, sa totoo lang, bagay nga kayo ni Paulo eh. Tama nga na kayong dalawa. Pareho kayong walang hiya. Pareho kayong baboy. Pareho kayong makakapalang mukha. Kaya kayo talaga ang bagay. Sabi ko sa malamig na boses. Tumingin siya sa akin, may halong galit. At bago siya umalis ay nagbanta pa siya. Hindi ko makakalimutan ang pagbabanta niyang iyon, Mama Mia. Hindi ako titigil. Hindi kita aatrasan, ate. Kapag ginulo mo pa kami ni Paulo, sisirain kita. Ako wala akong pakialam kung masira ako eh. Paano ka? Balita ako, yung mga magulang at pamilya mo, prominenteng pamilya, 'di ba? Gusto mo bang masira kayo? Napatawa ako sa kanya. 'Di ba pinalayas ko na si Paulo sa bahay? Sa'yo ba siya nagpunta? Ay wait, wag mo nang sagutin. Di naman ako interesado. Pero kung sa'yo siya magpunta, itali mo dyan sa leeg mo. Wala akong pakialam sa basurang yon. Pagkatapos noon ay tumalikod na ako. Iniwanan ko siya, hingal, galit na galit at nanginginig pa rin. Mama Mia, doon ko napagtanto na iba na talaga ang mundo ngayon. Iba na talaga ang buhay ngayon. Kung sino pa yung kabit, siya pa yung matapang. Kinabukasan, pagising ko ay bumungad sa phone ko ang isang notification. Pag-open ko ay muntik akong mapaupo. Isang viral video. Ang caption, kabit versus asawa, round 2. 1.2 million views in 5 hours. May mga nagkomento pa. Team asawa kami. Si kabit ang lakas ng loob. Gigil din ako sa asawa ni ate. Ang kapal ng muka. Ang tapang mo ate, sobra. Dapat ganyan ang mga legal wife, idol. Alam nyo, hindi kayo dapat ang nagsasabunutan. Dapat ang inaaway nyo yung lalaki. Yun ay iilan sa mga komentong nabasa ko. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Ang buhay ko ay naging parang teleserye sa social media. Pero may isang comment na tumagos sa akin. Hintayin nyo, may sumasabog pa. Alam mo, kilala ko yung lalaki. May bata na sila nung kabit niya. Mama Mia, isa pong dummy account yung nag-comment doon. Tinignan ko ang profile niya pero wala akong mahanap na ebidensya kung sino siya. O kahit lead man lang. Huminto ang mundo ko. Ano raw? May bata sila ng kabit? Ang ibig sabihin ba nun may anak sila? Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang kamay ko na nakahawak sa cellphone ko. Napaupo ako ulit sa kama. Dahan-dahan habang inuulit-ulit sa isip ko. May anak sila. May anak. At sa mismong sandaling iyon ay may kumatok sa gate namin. Tumayo ako. Dahan-dahan. Kabado ako, Mama Mia. Iniisip ko baka pamilya ko na ang pumunta. Baka ang mga magulang ko o di kaya yung mga kapatid ko. Tapos alam ko na naman na sisisihin nila ako. Dati kasi hindi talaga pabor ang tatay ko kay Paulo. Pero dahil mahal ko siya, pinaglaban ko.
Dahil mahal na mahal ko siya, sinuway ko ang mga magulang ko. Mas inuna ko siya, Mama Mia. Kaya naman, inisip ko nung mga panahon na yun na kung pamilya ko ang nandyan sa labas, bihadong masesermonan ako. Tapos ngayon, damay ko pa sila. Kasi may mga nagsabi na at nag-comment na doon ng totoo kong pangalan eh. Mga dummy account din. Pagbukas ko ng gate, si Paolo ang nakita ko. Nanginginig ang kaniyang kamay. Namumugto ang mga mata niya at may hawak-hawak siyang brown envelope. Donna, kailangan nating mag-usap. Hindi ko alam kung galit pa ba ang nararamdaman ko nung makita ko ang asawa kong bumaboy sa akin. Yung asawa kong pinahiya ako sa harap ng maraming tao at sa buong mundo sa pangangabit niya. Nakatayo si Paolo sa harap ng gate ko. Parang hindi makahinga. Hawak-hawak ang isang malaking brown envelope. Makapal yun. Kaya alam ko, Mama Mia, na hindi lang basta-basta papeles ang laman noon. Mukhang dokumento ata na hindi ko gugustuhing makita. Donna, please, pwede bang mag-usap muna tayo? Ayaw na kitang kausap, Paolo. Umalis ka na. Donna, please, makinig ka naman muna oh. Wala na akong obligasyong makinig sa'yo. Malamig kong sagot. Tinanggal mo na sa akin ang obligasyon na yon mula nung niloko mo ko. Pero tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi luha ng pagsisisi. Hindi luha ng pag-amin, kundi luha ng takot. Donna, since pumutok naman na lahat, aaminin ko na sa'yo. May anak kami ni Maika. Patay. Doon na pumutok ang utak ko, Mama Mia. Kaya ba niya ginawa sa akin to dahil hindi kami nagkaanak? Dahil kahit anong pagpapacheck up namin, wala namang may problema sa amin pero sadyang hindi lang talaga kami makabuo-buo. Sinabi niya sa akin noon, baka stress daw ako. Baka kailangan ko raw tumigil sa aking pagtatrabaho. Pero hindi ko magawang tumigil, Mama Mia. Takot kasi akong maging dependent sa kanya, lalo na financially. Gusto ko magkaroon ako ng kerera, kaya hindi ako tumigil. Sabi pa nga sa amin noon, baka hindi raw kami compatible kaya hindi kami makabuo. Pero eto siya. Eto siya, umaamin na may anak sila ng kabit niya. So ibig sabihin, hindi sila 7 months lang na magkasama. Umikot yung utak ko. Literal na parang may kumurot sa puso ko hanggang sa parang tinuklap nito ang puso ko habang buhay pa ako. Ganun kasakit, Mama Mia. Ang dami-daming tanong na pumapasok sa isipan ko. Pero hindi ko magawang itanong sa kanya. Umalis ka na. Sabi ko sa mahinang boses pero punong-puno ng galit. Pero hindi siya umalis, Mama Mia. Donna, ayokong dahil sa gulong ito, madamay ang anak ko. Magwa 1-year-old pa lang siya. Donna, isang beses lang naman nung una may nangyari sa aming dalawa ni Maika eh. Kaya lang, nagbunga yon. Lalaki ang naging bunga. Hindi ko naman ginusto. Hindi pa siya tapos sa kanyang sasabihin ay binigyan ko na siya ng malakas na sampal. Sobrang lakas na tumagilid pa ang mukha niya. Hindi mo ginusto? Sigaw ko. Putang ina ka naman talaga, Paolo, no? Kailan pa ba hindi ginusto ng isang lalaking buntisin ng isang babae, ha? Bakit pinilit ka ba? Tinutukan ka ba ng barel para makipagniig sa kanya? Ha? Nilagyan ba ng drugs yung inumin mo? Humagulgol siya.
Donna, please. Please, hindi ko alam kung anong nangyari. Pagkasabi niya noon, isa na namang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya. Hindi ko mapigilan yon, Mama Mia, dahil pakiramdam ko kung hindi ko gagawin ang pagsampal sa kanya, baka sarili ko ang sumabog. Napakasakit ng damdamin ko noon. Hindi sapat ang sampal. Sinigawan ko pa siya. Wala na akong pakialam kung may makakita, makarinig o makavideo na namang kapitbahay. Ginawa mo kong tanga, Paulo. Hinuyom ko ang kamao ko sa dibdib ko. Ang sakit. Sobrang sakit, Mama Mia. Hindi ko nga alam kung paano pa ako nakatayo. Noon nanginginig siya. Donna, pinuntahan kita dito kasi kailangan ko ang tulong mo. Bobo ka ba, ha? Sa lahat ng babaeng pwede mong hingan ng tulong, ako pa talaga? Ako na sinaktan mo? Ako na ginago mo? Ako na inuputan mo sa ulo? Dito ka ba talaga hihingi ng tulong? Para siyang batang nalugmok. At doon niya sinabi sa akin ng pangalawang katotohanan na mas malala pa pala sa una. Donna, tinanggal na ako sa opisina. Na-terminate ako. Wala akong matatanggap na kahit na ano. Pati nga yung sweldo na dapat tatanggapin ko pa sa katapusan, wala na. Dahil sa termination na yon. Wala akong pakialam kung na-terminate ka. Deserve mo yun. Sigaw ko. Buti nga yung opisina ninyo, hindi tinotolerate ang kababuyan mo Donna, please. Hindi ako mabubuhay nang wala akong trabaho. Pakialam ko ba? Kayo ng kabit mo ang gumawa niyan, di ba? Kayo ng kabit mo ang humanap ng paraan. Di ko na nga kayo ginugulo, kayo pa tong lapit ng lapit sa akin. Yung kabit mo galing dito kagabi. Donna, alam mo kung gaano ko kagustong magkaanak matagal na. So yan. Yan ang gagamitin mong rason. Yan ang gagamitin mong alas laban sa akin? Na hindi kita mabigyan ng anak, kaya mo ako niloko? Bullshit ka? Bakit di mo na lang ako hiniwalayan agad? Bakit di mo na lang sinabi na anak pa lang dahilan kung bakit ka magpapakasal sa akin? Para nung una pa lang, hindi na tayo nag-usap. Para nung una pa lang, hindi na tayo nagpakasal pa. Di sana, walang komplikasyon ngayon. Di sana kayo ng may kanayan ang pinakasal, di ba? Di naman kita pinilit na pakasalan ako Donna, please. May sakit ang anak ko. Kailangan niya ng operasyon. At wala akong pera. Hindi na nila tinatanggap yung HMO ko dahil agad na pala itong na-terminate ng opisina. Tumahimik ako. Anong kinalaman ko dyan sa anak mo? Tanong ko. Nag-angat siya ng tingin. Nakita ko ang sobrang desperasyon sa kanyang muka. Donna, hindi ako tatanggapin sa ospital. Wala akong pera. Ayaw rin akong tulungan ng mga kapatid ko. Nagalit sila sa kahihiyan na dinala ko sa pamilya namin. Donna, please. Kailangan. Hindi pa niya natapos ang kanyang sasabihin ay tinaas ko na ang kamay ko. Tangina ka talaga, Paulo. Huwag mo akong isama dyan sa panggagago mo. Pero umakbang siya palapit sa akin. Hinawakan ang braso ko. Hindi ko na alam kung kanino ako lalapit. Bitawan mo ako, Paulo! Donna, please, tulungan mo yung bata. Bakit hindi yung kabit mo ang paghanapin mo ng paraan para maligtas yung anak ninyo, ha? Bakit kailangan ako? Nung sumisigaw na ako sa kanya, Mama Mia, ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Nung nakita niya ang tumatawag ay agad niya itong sinagot. Inisip ko na baka yung kabit niyang tumatawag kaya kumulo na naman ang dugo ko.
Pero hindi pala. Hello ma'am, kumusta na po yung anak ko? Ano po? Nagsisisure na naman po siya? Po, sige po, hahanap po ako ng paraan. Dinig ko. Doon ako nakaramdam ng awa. Di naman kasi ako demonyo, Mama Mia eh. Nakaramdam ako ng awa para sa bata. Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako kasing sama ng mga magulang niya. At doon, Mama Mia, kahit pira-piraso ang puso ko, pumasok ako sa loob ng bahay. Nagbihis, kinuha ko ang bag ko. At nung nakita ako ni Paulo, ay sinabi ko sa kanyang, sang ospital ba? Pagdating namin sa ospital, ang unang bumungad sa akin ay si Maika. Yung kabit niya, naka-jacket. Namumugto ang mga mata at halos hindi makakibo. Kagabi lang nagsabunutan pa kaming dalawa. Pero ngayon, mugtong-mugto ang mga mata niya. Doon ko nalaman na inatake pala ang anak nila at muntik itong mamatay kung hindi lang naagapan ng doktor. Paglapit niya kay Paulo ni hindi ko siya tinignan. Tumingin siya sa akin. May galit ang kanyang muka pero may pagmamakaawa din. Papasensya na, sabi niya. Tumigil ka. Hindi ko alam kung anong hinihingi mong pasensya sa akin. Tumahimik ka. Ayokong marinig ang boses mo. Pero Mama Mia, nagulat ako sa kanyang ginawa. Bigla siyang lumuhod sa harap ko. Kahit ang dami-daming taong dumadaan doon sa hallway. Lumuhod siya. Literal na lumuhod at humahawak sa pantalon ko. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo ang anak ko. Tulungan mo siya. Gulat na gulat ako sa inakto niya. Ganito siguro talaga maging ina, Mama Mia, ano? Hindi ko naman siguro alam at hindi ko rin talaga malalaman. Wala pa kasi akong anak eh. Ganito siguro maging ina. Kaya mong lunukin ng lahat para sa anak mo. At doon ay bigla ko siyang nakita hindi bilang kabit ng asawa ko, hindi bilang kaagaw ko, kundi bilang isang nanay. Isang nanay na desperadong iligtas ang buhay ng kanyang anak. Umiiyak siya. Nagmamakaawa. Hindi siya tumigil sa pag-iyak, pagluhod, pagmamakaawa sa akin hanggang hindi ako nagsalita. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa. Ang kapal-kapal nyo talaga. May dinamay pa talaga kayong bata? Diyan sa kakapalan ng mukha ninyo? Diyan sa kababuyan ninyo? Hindi kita tutulungan, Maika, dahil sa asawa kong si Paulo. Tutulungan kita dahil sa anak mo. Yung batang walang kalaban-laban. Di naman ako katulad ninyo eh. Hindi ako halimaw. Hindi ako hayop. Mama Mia, tila napahiya siya sa mga sinabi ko. Yumuko siya. Mahina. Nawala yung tapang na pinakita niya sa akin kagabi at nung araw na una kaming nagsabunutan. May isang tanong na pumasok sa isip ko habang tinitignan ko ang isang mahinang Maika. Hindi siguro siya masamang tao, ano? Baka gumawa lang talaga siya ng maling desisyon dahil sa maling lalaki. Di kaya? Magkatapos nun, Mama Mia, ay pumunta ako dun sa billing area ng ospital. Nagbigay ako ng 150,000 bilang down payment para masimulan na ang operasyon sa bata.
Matapos kong makapagbayad ay sinimulan na agad ang emergency procedure. Gusto kong umuwi. Gusto kong umalis sa lugar na yon, pero hindi ko rin magawa. Gusto ko ring malaman kung anong lagay ng bata. Ilang oras kaming tahimik na naghihintay. Tahimik. Magkalayo sa isa't isa. Malayo si Paulo sa akin at malayo din siya kay Maika. Hindi kami nag-uusap. Halos 12 oras kaming nag-antay. Lumabas lang ako para kumain. Baka isipin yung dinalhan ko sila ng pagkain, no? Di naman ako ganun kabait. Pagbalik ko ilang minuto lang ay sabi ng doktor successful daw ang operasyon. Stable na raw ang bata. Huminga ng malalim si Maika. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at napaluhod na tila ba nagpapasalamat sa Diyos. At ako, tumayo, lumayo. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Pero sa paglalakad ko palayo ay hinabol pala ako ni Maika. Ate, bakit mo ako tinatawag na ate? Gusto mo ba talagang ipamukha sa akin na mas bata ka? Sorry po. Totoo. Hindi ko dapat kinuha si Paulo. Hindi ko dapat siya pinatulan dahil nung una pa lang alam ko naman na may asawa siya eh. Pero minahal ko po siya. Minahal ko po siya lalo pa nung nagkaanak kaming dalawa. Alam kong malaki ang kasalanan namin sa'yo. Hindi ako sumagot. Pero bigla siyang may sinabi sa akin na nagpabago sa lahat. Pero kaya lang naman kita inaway. Kaya ako lang naman sinabi sa'yo na akin na si Paulo dahil natatakot akong mawala siya. May dapat ka pong malaman. Hindi po ako ang unang naging babae ni Paulo. Ano naman ang pakialam ko kung pang ilang babae kanya? Ang alam ko basura ang asawa ko. Gusto ko lang malaman mo. Nalaman ko lang na may ibang babae siya nung nabuntis ako. May iba pa siyang babae nun. Nalaman ko kasi nahuli ko sila nung kabit niya. I mean, pangalawa niyang kabit. Mama Mia, nalaglag ang puso ko noon. Napakawalang hiya pala talaga ni Paulo. Hindi lang pala dalawa kaming pinagsabay niya, kundi 3 pa pala kami. O baka naman 4, may hindi pa nahuhuli itong si Maika. Hindi ko alam. Pag-uwi ko, hindi na ako umiyak, hindi na ako sumigaw, hindi na rin ako nagwala. Tahimik lang ako. Masakit. Pero may kalmadong galit na mas nakakatakot sa loob ko. Sinimulan kong buksan ang laptop ko matapos ang ilang oras na pagmumuni-muni. Tinignan ko ang mga accounts, ang mga bank statement ni Paulo, mga resibo. Doon ko nakita, Mama Mia, may bayad siya sa motel na ginagamit niya ang credit card niya. May 1 linggo pa ata o 1 buwan doon sa bill na 4 na beses sa 1 linggo siyang nagbayad sa parehong motel. May mga GCash transfers din. At 2 babae ang tinatransferan niya. Yung isa, si Maika. Yung isa, hindi ko alam. May bayad din sa 1 condo unit na hindi naman namin pagmamay-ari. At dun sumabog sa utak ko. Hindi lang basta-basta manloloko at baboy ang asawa ko. Marami pala siyang kabit. Hindi lang pala si Maika. Pagkatapos noon, Mama Mia, ang ginawa ko ay kinuha ko lahat ng mga ebidensya na meron ako. Tumawag ako sa bangko, pina-freeze ko yung account naming mag-asawa. Buti na lang talaga at hindi pa niya yun kinuha dun sa operasyon ng kanyang anak. Binayaran ko ang operasyon ng anak ni Maika.
Pagkatapos nun, lahat ng resibo, lahat ng mga messages niya sa mga kabit niya, lahat ng screenshots, lahat ng call recordings, lahat yun, Mama Mia, kinuha ko. Pagkatapos ay lumapit ako sa aking ama. Pareho pong abogado ang mama at papa ko. Kaya nga disappointed sila sa akin eh. Kung bakit daw mas pinili kong pakasalan si Paulo kaysa sa ituloy ang pagloloko. Pinakita ko sa mga magulang ko ang lahat ng mga ebidensyang meron ako laban kay Paulo. Pagkatapos nun, akala ko ay sisigawan, sisermonan ako ng mga magulang ko pero hindi. Naging abogado sila sa akin at parang naging kliyente nila ako, Mama Mia. Agad nilang inasikaso yung kaso. Oo, nagsampa ako ng kaso kay Paulo. Vauci, concubinage, at kung ano-ano pang kaso na aming makita. Nagmakaawa pa nga sa akin ang mga magulang ni Paulo na wag ko na raw daw siyang ipakulong. Pati si Maika nagmakaawa pa sa akin. Tapos na akong naawa sa iyo, Maika, nung ang anak mo ay nasa ICU. Tapos na yun. Sa ngayon wala na akong pakialam kung anong mangyayari sa inyo. Mama Mia, sa ngayon ay gumugulong pa rin po yung kaso. Kaya nga po, hindi ko po dinitalye masyado dito sa aking sulat ang lahat ng mga nangyari dahil sinabihan po ako ng mama at papa ko na wag daw isi-share sa kahit na sino. Kaya ang mga pangalan na nababanggit ko dito, pati na rin ang pangalang ginamit ko ay hindi ko po totoong pangalan. Gusto ko lang talagang maipalabas ang kwento ko. Alam ko na hindi magiging madali ang kaso na to, Mama Mia. Ang dami ko kasing isinampang kaso laban kay Paulo. Hindi ko naman po ito ikinaso para gantihan siya. Ang gusto ko lang ay maging leksyon para sa mga babae na sana wag kayong matakot na lumaban. Na sana wag niyong hayaan na tinatapakan lang ang mga dignidad at pagkatao ninyo. May halaga kayo. Marami pa ang mangyayari sa buhay ninyo. Kaya wag na wag niyong ikukulong ang inyong mga sarili sa isang relasyon at lalong-lalo na sa isang lalaking hindi naman deserve ang inyong pagmamahal. Nawa po ay nagbigay ako ng inspirasyon para sa mga kababaihan na dumaranas ngayon sa parehong sitwasyon. Hanggang dito na lang, Mama Mia. Donna. Ang tapang ni Ate Donna. Oy, si Donna, lumaban. Charot na. Ate Donna, ayan, slow clap para sa'yo, 'di ba? Ang tapang-tapang mo at sana nga'y pamarisan ka ng mga kababaihan na nakikinig ngayon dito sa ating programa. Sana nga pati sila ay magkaroon ng tapang na ipaglaban ang kanilang mga sarili. At syempre sa mga lalaking mga manloloko dyan, kapal-kapal. At kay Maika, nako, alam nyo, may kilala din ako Maika, kabit din siya. Oo, may kilala din ako. Pero may kilala din naman ako Maika na mabait. So, hindi natin masasabing nasa pangalan yon. Baka may mga iilan din. Ang dami din namang Maika na mababait, ano? Oo, pero yung Maika na kilala ko na isa, ay kabit din yon. Makapal din ang muka. Ganun. Anyways, nako, naway magtagumpay ang kasong pinafile ninyo against Paulo para naman magkaroon ka ng justice. Ayun, hustisya para sa puso mong nawasak, sa puso mong sinaktan, at sa pagkababay at pagkatao mong winarak nilang lahat. Kasi syempre napahiya ka sa social media, napahiya ka sa mga kasamahan mo sa trabaho. Alam nyo ba, hindi lang po talaga puso, hindi lang po pagmamahal ang winawasak ninyo kapag kayo ay nangangabit o nangangaliwa. Lalo na kapag mag-asawa na, pinapahiya nyo rin yung asawa ninyo. 'Di ba? Kasi pinag-uusapan sila ng mga tao, kawawa naman si ano, niloko ng asawa, binaboy ng asawa, ganun, kawawa naman. 'Di ba? Kapag dumadaan ka, ay ayan si ano, niloko yan ng asawa. Bakit kaya niya niloko? May mga tao pa talaga na gina-justify yung panloloko. Tulad na lang dito kay Donna.
iniisip niya, somewhere sa letter niya, iniisip ko na baka iniisip niya na kaya siya pinagpalit, kaya siya kaya nagloko yung asawa niya dahil hindi sila magkaanak dalawa at gustong-gusto daw ng lalaking magkaanak. Pero it turns out, hindi lang pala si Maika ang kabit niya. So, wala talagang rason para kumabit. Kung hindi na kayo masaya, kung hindi kayo tinatratong maayos ng asawa ninyo, sinisigawan, ninanag kayo, edi makipaghiwalay kayo. 'Di ba? Kung kayo ay, tignan natin, bukod sa inaaway, bukod sa ninanag, hindi kayo pinagbibigyan sa kama, hindi kayo masaya doon, hindi makipaghiwalay kayo bago kayo pumatol sa iba. 'Di ba? Kapal ng mukha ng mga taong to. Anyways, maraming salamat sa inyong pagbabasa. Ako naman sa ating mga dito sa ating mga kapatid na nakikinig. Anong pagbabasa? Pakikinig at panonood. Sorry na. Nagbasa kasi ako ng chat. May pumasok na chat Kaya ayun. Sorry na. So, maraming thank you sa inyong lahat. Paki-like at subscribe ditong ating channel at paki-like and share this video para naman marami tayong ma-inspire na mga kababaihan na ipaglaban ng mga karapatan. Ganun. Pero kung ano man ang choice ninyo, kung naloko kayo ng asawa ninyo, tulad na lang ni Jinky Pacquiao, diba? May ginawa si Manny dati pero pinatawad niya for the sake of the family. Napaka din nun, napaka warrior din yung babae kasi alam ko hindi biro ang pinagdadaanan niya sa araw-araw. Baka nga hanggang ngayon pinagdadaanan pa rin niya na nasasaktan pa rin siya kapag may naririnig siyang ganyan, kapag naaalala niya kung paano niya na found out, kung paano niya nalaman, nahuli na merong ganon, diba? So I know na nagsasuffer pa rin siya. At syempre, warrior din ang mga babaeng katulad ni Donna, katulad ni Ellen Adarna, ganon. Na talagang pinaglaban, lumayo, umalis, pinanindigan. O, diba? So, kung ano man ang desisyon ninyo, isa lang ang totoo. Wasak na wasak ang isang babaeng niloko. Hindi lang babae, kundi pati lalaki. Basta't niloko ka ng isang karelasyon o ng isang taong pinagkatiwalaan mo, isang taong akala mo mamahalin ka, aalagaan ka, magiging kakampi mo sa buhay, pero yun pala, siya pa pala ang mananakit sa'yo. Ay, ang kakapal ng mukha. Hindi nga kayo rito mga kabit at mga kumakabit. Ali kayo. Sige na, labas para kuryentehin ko kayo dito. Charot lang. Anyways, maraming salamat ulit. Bago tayo magpaalam, mag-hello muna ako sa ating mga members. Pasok mga suki. Pressure Divisoria. Hello ako kay Sky Bench, kay K2G Mini Sound, kay Colleen Bueno, Diane Martinez, kay Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, at Freaky. Maraming thank you po sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta. Lalo na kay Maria Elena Abe, nagpadala pa talaga ng super thanks. Thank you very much. Hi din ako kay John Nelly Trapa, kay Honey Bunch, kay May Marie Bornales. Maraming salamat. Hi din kay Julius from Valenzuela, kay Sally Buma, kay Jonalyn Cabudol. Maraming salamat. Nainis siya sa kwento natin nung linggo. Ayun. Hi din kay Queen Yara. Maraming salamat. Kay Lovely No Feel. Thank you very much sa lahat ng mga nanood, nakinig. At sa mga hindi pa po nakakaalam na pwede kayong mag-comment, ay pwede po. Kung hindi pa po nababasa ang inyong comment, huwag mawala ng pag-asa. Baka sa susunod nating kwento, comment nyo na ang mabasa natin at pangalan nyo na ang ating ma-shout out. Ako pong muli si Mama Mia. Kung may sarili kayong kwento na nais i-share, ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317 @gmail.com. Bye-bye! Mwah! Mag-ingat kayo. Love you!